Arian, sandali! Huwag ka muna umalis, please! Arian! Ito ang lalaki na pinakamamahal ko. Good morning sa'yo. Ako si Daryl Choi, store owner ng Sinsamdang branch. Sino yan? Uy, teka muna. Hindi si Daryl yan. Peke siya. Ako yung totoong Daryl. Ako si Daryl, di ba? Ito ang totoong mahal ko. Consultant ka na, di ba? Ano? Tara, alis na tayo. Bumalik na tayo sa store. Peke yan, Arian. Huwag kang umalis, Arian. Bye, Mr. Consultant. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Wait lang. Teka, di pa ganyan-ganyan pa kayo, ha? Di ba store ko to? Sandali! Uy! Bakit na-stuck doon pa ako? Ariel, sandali lang! Huwag mo ko iwan! Hindi pwede! Hindi! Huwag kang umalis, huwag mo ko iwan! Grabe. Aray, napulikat ako, ha? Aray ko, aray. Anak ko, 2 binti pa, oh. Aray, grabe. Ibang klase yung panaginip na yun. Aray ko. Arian! Uy, Arian! Assistant manager, mag-work ka na. Papasok na ako dyan, ha? Uy, Arian! Uy! Ano to? Mr. Choi, sa tingin ko ito na ang katapusan para sa ating dalawa. Tulad ng pagtupad mo sa pinapangarap mong trabaho, gagawin ko rin ang lahat para matupad ang pangarap ko. Nabawi ko na yung pera mula sa manbox scam. Ayoko magkailangan pa tayo kaya tahimik na lang akong aalis. Pakisabi na lang sa mama at papa mo na salamat sa lahat. May iniwan ako munting regalo para sa iyo yan. Salamat sa lahat ng pinagsamahan natin. Fighting! Tulungan ka namin, mabigat yan. Salamat po. Awa! Ang lakas mong bata! Wala sa itsura pero mas malakas ka pa sa kalabaw. Ang galing mo! Salamat po. Bakit ka ba napadpad sa probinsya? Ayaw mo magtrabaho sa Seoul? Mahilig ako sa flowers kaya mas gusto ko dito. Maganda rason mo. Yung mga dalagan tulad mo, hindi tumatagal dito kasi nababagot. Masaya po ako sa maliit na bayan. Tahimik dito at maganda ang mga tanawin. Tsaka, wala ditong convenience store. Huh? Papa! Oh, anak, halika! Ipapakilala kita. Dito na siya magtatrabaho simula ngayon. Siya si Arian Jung. Anak ko to. Hello, magandang araw. Hi. Bakit nandito ka? Papa, Oh, kasi po, meron 2 libro na kailangan kong bilhin. hindi mo pa nabili? Para sa math po yun. Yung ngayon, English at Korean. Oh? Ganun ba? Tama na ba yan? Opo. Salamat po, pa. Lakad na. Aral Opo. mabuti, ha? Meron akong mahalagang tanong tungkol sa real estate scam. Kaya ako nandito. Sige, baka makatulong ako. Si Arian Jung, kilala mo? Oo. Siya yung biktima ng manbok fraud. Nandito siya noong isang araw. Ikaw ba, may napansin ka kayo ba? Saan? Sa kung saan siya pupunta pag nabawi niya na yung pera niya. Baka may nasabi siya sa yung information. Detective! Mahalaga tong tinatanong ko sa'yo. Bakit di ka agad makasagot? Ha? Sino ka ba para magsisigaw? Ikaw ba ang investigator? May-ari lang ng isang convenience store. Kaya lang, biglang nawala si Arian. Akala ko naman mahalagang itatanong mo. Ba't kailangan mo pa sumigaw? Detective! Kailangan ko kasing mahanap si Arian. Para sa akin, mahalaga yun eh. Relax lang, yun ka muna. Baka naman pwede mahingi yung contact number ng mga ibang biktima. Iinumin ko to dahil nakikiusap ka.
Pero wala akong alam. Umalis ka na. Yung ano na lang. Detective! Detective! Sir, tawagan mo na lang ako, ha? Kailangan ko mahanap si Arian Jung, eh. Relax ka lang, Daryl. Bye. Nawawala daw kasi si Arian. Nawawala? Oo. Tingnan ko nga. The number you dialed is unattended. Kilala ko siya. Nagkaganito na rin siya dati. Pero palagi naman siyang bumabalik. Naku, wag nga kayo masyadong mapraning, no? Buti naman kung ganon. Nga pala, bakit mo ako pinapunta dito? Bukod sa gustong-gusto kita makita, tumawag kasi sa akin ang papa ko kanina. Pinapa-blind date ako. Ano? Matanda ka na, blind date pa? Baka mamaya mas bata yun. Hindi, kasing edad ko lang daw. Kasing edad natin. Sabi kasi ni Papa, pag may asawa na, lalong magmamature. Pero, ang sabi ko, hindi pwede kasi may girlfriend na ako. O tapos? Ang sabi niya, papatayin niya ako. Ha? Sinungaling daw ako mula nung pumunta ako rito. Baka dapat iharap mo ako sa kanya. Jenny, Bukas, dalawin natin siya doon. type mo? Ang puso ko, puno ng love for you. Ang expiration date, mga 10,000 years pa. Albert, 10,000 years na lang ang itawag mo sa akin. Miss 10,000, ay, nako, hindi pala magandang pakinggan yon. Ayoko na nun. Mukhang pera, no? One, two, sampa. Akin na sabi. Dali. Bilis. Bibigay din pala. Bernie! Kita-kits ulit, ah. Magbilyar kaya tayo. Uy! Siga ka! Mali ang ginagawa niyo. Hindi mo ba alam na patay na lahat ng napainit ng ulo ko rito? Baka hindi mo kilala kung sinong inakalaban mo, miss. Bago lang ako dito sa bayan niyo. Pero hindi ako natatakot. Gusto mo patulang kita? Sige. Yabak mo. Yung kamay ko, aray-aray! Yung pera. Yari ka, re-resto ako. Okay ka lang? Eto na, di ba pambili mo to ng libro? Ay, akala mo kung sino ka, no? Dahil sa'yo, yari ako. Kilala mo ba ang kuya ng mga yon? Yun ang pinakasiga dito. Tiyak nababalikan ako nun. Sandali! Hintay! Pero... Ay, gusto ko lang makatulong sa kanya. Pakialamera pa ako. Ay, natutulad na ako sa kanya. Alam niyang iniisip ko siya ngayon. 보고 싶은 마음에 잠이 깨버렸나 봐 모두 조용해져 버린 이밤 거리에 Kain na. 불빛조차 꿈이 잠들어 버려서 더 Game, kain na. 생각나 봐 Ano, sarap, di ba? Sabi sa'yo, magaling ako magluto ng noodles, eh. Oo na. 이런 내 마음도 Masarap nga yung ramen na niluluto niya.
보고 싶어진 밤 Nandito na tayo. Saan natin makikita ang papa mo? Sa tingin ko, nagtatrabaho siya sa bukid ngayon. Magandang araw po. Good morning po. Umuwi ka pala. Uy, nakasayaw ka. Bakit? Naalala ko kasi ganito magsayaw si Papa. Talaga? Gumaganyan, oh. Uy, ayun pala siya. Maganda umaga po, sir. Ako po si Jenny Huang. Hello po. Ako lang ang assistant ni Mr. Chairman. Welcome back, sir. Assistant. Good morning po. Kumusta na po kayo? Ayos naman. Nasaan ang Papa ko? Nandun. Naku naman. Chairman Han, nandito na po ang anak nyo. Ha? Papa! Nandito na pala ang pulubi ng soul. Girlfriend ko po. Totoong tao. Maganda umaga po sa inyo, sir. Nice to meet you po. Ako si Jenny Huang. Hello! Nice to meet you. Ako ang papa ni Albert, si Manuel Han. Buti pa, doon na muna kayo. Susunod ako. Ha? Uy, Ito ayos. na yung pagwan, sir. Salamat po. Walang anuman. Salamat Kumain na po tayo. ulit. Papa, kumusta naman ang pagbubukid nyo? Hindi naman ako nagpapayaman nitong bukid. Regalo yan ng kalikasan. Kumusta naman po mga baka nyo? Hindi rin ako nag-aalaga ng mga baka. Kalikasan din yun. Eh yung orchard nyo? Hindi rin ako nagpapabunga ng mga puno. Kusa yung namumunga. Hindi kasi mahilig magyabang ang papa ko. Tama na kasi. Pero di ba kayo naglalagay ng mga pesticide dito? Hindi rin ako naglalagay ng mga pesticide. Trabaho yun ng helicopter. Huh? May helicopter siya? Ay, nasa na nga pala yung helicopter? Nasa na po yung nakapark ngayon? Nagpagawa na rin ako ng helipad. Ayun o, sa gawing yon. Uy, ayun yung helicopter natin. Pero paano kayo nakakapunta ron pa? Magpapagawa na rin ako ng cable car. We, cable car? Grabing yaman pala nito. Jenny, ito ang lupain ng papa ko. Alin dyan? Mula sa lupang kinatatayuan ng toll gate na pinasukan natin hanggang sa lahat ng bukid dito na natatanaw ng mata mo, lupa namin yan. Huwag kang magyabang sa bisita. Maliit lang ang pag-aari natin. Kasing liit lang ng ulo ng tipaklong. Sabi ko nga kasing liit lang ng ulo ng tipaklong. Ikaw, Jenny, ano bang trabaho ng papa mo? May-ari po siya ng maliit na education business. Maliit lang po na school. Ha? Teacher pala siya. Napakasipag naman niya, no? Alam nyo, sir, nagpunta ako rito para sabihing hindi na kailangan ng blind date ng anak nyo. Naku, bakit ka ba nagtsatsaga dito sa itsura nito? Napakaganda mo pa na magbabae. Hindi na kailangan ng blind date ng anak ko. Ikaw ang dapat makipag-blind date sa ibang lalaki. Huh? May papakilala ko sa'yo. Siya ang pinakagwapong bachelor dito sa Onyang. Tablado ako sa sarili kong papa. Kaya ayoko magdala rito ng babae. Pinapahiya nyo kasi May ako. magpapakasal ba sa itsura mong yan? Mag-helicopter na tayo kasi rush hour ngayon. Malapit lang naman ang helipad dito. Salamat po, sir. First time po sasakay sa helicopter. Nga pala, Albert. Tigilan mo na yun. Umuwi ka na. Ayoko. Tulad nyo, gusto ko magsumikap ng mag-isa. Pag walang tiyaga, walang nilaga ang mga tao. Ayoko po ng nilaga. Gusto ko lang yung gulay na sahog nun. Sa inyo na po lahat ng sabaw pa. Jenny, alam mo, para kang kayamanang walang katulad. Po? Ano daw? Para sa kanya, maganda ka at mabait kaya gusto ka niya. Ikaw ba, marunong din sa buhay? Po? Uy, teka, si Aryan yun ah. Huwag ka maingay. May sinasabi ang papa mo.
Kailangan marunong dumiskarte. Mukhang mabuti kang bata, Jenny. Albert! Ay! Iniwan mo ako! Pasusunod kami! Tara, dun tayo. Yuko! Nakita mo ba talaga si Aryan dito? Kitang-kita ko, 2020 yung vision ko, parang lawin. Nasaan siya? Magtatago tayo? Jenny, nasan ka ba? Ito ako sa harap mo! Grabe, Bakit? hindi kita napansin kasi kasing ganda ka ng mga bulaklak dito. Nakakakilig! Para kang bulaklak. Tabi tayo Silipin dito. natin. Si Aryan mo! Bakit ba? Dahil cartoonist ako, mas dramatiko si Daryl mismo makakahanap sa kanya dito, imbis na tayong dalawa. Pero bakit kaya siya nagpunta dito sa malayong lugar? Amin din tong property na to. Ganon? Yung pag-aari namin mula doon sa... Oo na, sige na. Tawagan mo na si Daryl. Bakit siya nandito sa Onya? Yun ang di ko magets. Hello, Daryl. Huwag kang magugulat, may sasabihin ako. Itong si Aryan, nasa farm ng papa ko. Send mo sa akin ang address. Bye, thank you. Nakabalik na kami! Welcome sa amin! Nasaan na sila? Bakit wala dito? Sino po? Sino ka? Baka magnanakaw. Ilang araw lang ako nawala. May magnanakaw na naman. Hulaan mo! Dali! Oh guys, kumusta ang biyahe nyo? Ay! Nahuli namin tong magnanakaw! Ay, naku po. Okay ka na ba? Siya na ang bago may-ari ng store. Bago may-ari? Oo. Hoy! Gisingin mo to! Eh, paano? Hindi ko alam. Tabi, ako na nga. Ayan! May money na! Binenta niyo tong store? Hindi sa ganon. Nasa main office na si Daryl. Sila na nagmamanage nito. Doon na nga tayo mag-usap sa labas. Pasensya ka na. Alis na kami, sir. Pasensya ka na, ha? Ay, padaan. Ay, naku. Kumusta kayo? Masaya ba ang bakasyon? Pre, ang ganda sa pinuntahan namin. Talaga? Saka, gaya ng bilin mo, kinumusta ka namin kay Jacqueline. Ganun ba? Salamat na rin. Ay, oo nga pala. Pasalubong namin sa'yo. Pasalubong nyo? Wow! Ang ganda nito, ah! Wow! Gumanito ka. Oh. Fighting mode. Mr. Choi, paano mo ko nahanap? Tinatanong pa ba yan? Nahanap mo ako dati kaya mahanap rin kita. Umaming ka nga, Aryan. Bakit ka nagsinungaling sa akin, ha? Hindi pa ito ang katapusan nating dalawa. Ito pa lang ang simula. Mali ka. Ito na ang katapusan. May trabaho pa ako. Aryan, Makulimlim ngayon ah. Parang ulan na, ano? O, Yabang! Ikaw ba yung bumali sa braso ng kapatid ko? Hindi siya. Yung babaeng yun, siya. Ano? Nagpatalo ka sa babae? Nakakahiya naman pala talaga eh. Ang dapat sa'yo, binabatok-batukan. Hindi na mo. sino naman yung mga yan? May trouble ba? Wala. Oh, meron lang akong tinulungan. Kasi naaawa ko sa kanya eh. Mga sir,
Mahalaga itong pinag-uusapan namin dalawa eh. Sa totoo lang, nakaka-istorbo kayo sa amin. Wrong timing kayo eh. Pwede bang umalis na kayo? Para kang asong taga-Seoul na mahina ang kahol. Ha? Mag-usap na kayo hanggat gusto nyo. Bago kayo mamatay. Arian, mamili ka. Ha? Ang option number 1 mo, ipapakita ko sa'yo ang bagong ako. Tapos ang option number 2, ipapakita ko uli yung dating Darren. Mamili ka. Pero... Bilisan mo, pumili ka na. Mr. Choi, option 1 na lang. Good choice. Nakalapat sa second, dalawang paa niya. Ibig sabihin hanggang lumakas. Nakaporma na ding sumuntok ang kanang kamay. Ibig sabihin, yun ang gagamitin pang jab. Hindi siya trained sa laban. Away kali lang ang kaya. Pag sumuntok ng 1-2 straight jab, kumanda na ako. Ang diskarte ko dapat, mga left hand. Mr. Choi, ang galing mo! Eto na, parating na yung 1-2 straight jab. Diskarte, Darren. Mr. Choi! Oh? Mr. Choi! Mr. Choi! Uy, okay ka lang ba? Mr. Choi! Ang bilis naman manakaw nitong kalaban na to. Nakita niyo yun? Kinabahan pa naman ako sa'yo, ha? Buisit ka. Sinaktan mo siya, ha? Mr. Choi, dyan ka lang. Sandali lang to, okay? Inhale, exhale lang. Ayokong pumatol sa'yo. Ikaw na nga. Yari. Ang yabang mo, ah. Halika nga. Huwag na kayo magpapakita sa akin, ha? Aray ko! Oo na! Hindi mo ba na ako? Sige na! Mr. Choi! Aray ko! Ano ba ginagawa niyo dyan? Umalis na tayo rito! Dali! Mr. Choi, okay ka lang? Wala na sila. Tumayo ka na. Mr. Choi! Hoy! Teka lang! Nasaan yung mga yun? Ha? Game na! Laban pa! Ano na? Natakot sila sa'yo kaya umalis na. Talaga? Natakot dahil magaling ako, ano? Ha? Kala nila, ubra sila sa akin, ha? Ang dami nila, sisiga-siga pa, mga duwag naman. Di ba? Di man lang ako nasaktan. Walang masakit sa'yo? Wala, bakit? Parang bali ang panga mo. Wala lang to. Muntik ka na, no? Muntik na sila. Ganda dito. Alam mo ba kahapon, 100 tanong ang nasa isip ko. Mali. Mga 500 tanong pala. Pero hindi ko na itatanong ngayon. Maayos ang lagay mo rito. At saka mukhang masaya ka naman. Tahimik na lang ako maghihintay. Para na rin ako nabunutan ng tinik. Sinong hihintayin mo? Ikaw ang hihintayin ko. Hihintayin kong bumalik ka dun sa atin. Dapat siguro, saka ko na itanong yung mga itatanong ko sa'yo. Mr. Choi, Arian, tandaan mo. Hindi mo naman kailangan magpalit ng address. Kapamilya ka na namin. Pag may nagpadala sa'yo ng sulat, itatago ko lang. Huwag ka mag-alala. Magmula rin ngayon, di na muna siguro kita iti-text o kaya tatawagan. Pero siyempre, magre-reply naman ako pag ikaw ang unang nag-text.
Promise yun. Siya nga pala, Arian, ba't hindi mo yata ako inamoy ngayon, ha? Hindi ka nababanguhan sa akin? Gamit ko kaya yung pabangong bigay mo. Alis na ako. Ikaw yung nasa punching bag ng Taekwondo 10 years ago. Nag-thank you ka pa nga eh, di ba? Ang saya ko nung nagpasalamat ka. Doon ako natutong tumulong sa ibang tao. Kaya, salamat, Arian. Hihintayin kita. Tsaka nga pala, meron pa akong mahalaga na sasabihin sa'yo. Arian? Astig kang babae ka! Paano na kaya nalaman niya? Bigla na lang siyang dumating tapos ang cool-cool niya. Kinikilig ako! Kaya lang, pag hindi niya ako tinext at tinawagan, anong dapat kong gawin? Sabi niya, hihintayin niya lang ako. Lalo ko tuloy siyang namimiss. Nagsisend pa ng picture sa akin. Mr. Choi! Arian, Sir, gusto mo ba maging regular na empleyado dito? sir? Mahilig ka sa bulaklak. Madali kita matuturuan. Bukod sa malaking sweldo, libre pagkain at tirahan pa. Bibigyan ka din namin ng insurance. Ano? Sige lang, pag-isipan mo na, ha? Sige po. Health insurance, pension, accident, and employee benefit. Makukuha mo lahat ng benefits na yon magmula sa araw na ito. Alam mo bang ikaw ang unang employee na bibigyan ko ng insurance? Bigla kitang niyayang mag-dinner tonight. Nagulat ka siguro, no? Actually, medyo nakakagulat nga. Alam mo, hindi ako magiging consultant kung hindi dahil sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi totoo yan. Magaling ka kaya mo nakuha yung posisyon. Pero naniniwala ako na ikaw ang kailangan ng headquarters natin. Kailangan ka nila simula noon hanggang ngayon. Hindi nila kaya pag wala ka. Pag nanggaling sa'yo, parang gusto ko maniwala sa mga papuri sa akin. Kaya lang, magre-resign na ako bilang consultant. Bakit?
Biglaan naman yata. Nung nag-resign ako noon, dami kong natutunan sa convenience store. Kaya, babalik na ako sa pinanggalingan ko. Mas gusto ko doon. Paki-cancel na yung store ownership transfer mula sa headquarters natin. Daryl, kailangan mo ba talagang gawin to? Baka naman, pwede pang maghanap ng iba pang option. Consultant siya. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil hanga kaming lahat sa tapang niya. Nag-resign siya noon para sa kapakanan ng anak ko. Ano ka mo? Pakiulit nga. Nung hindi pa niya alam na anak ko si Aubrey. Nag-resign siya alang-alang sa girlfriend niya. Kaya siya nagbukas ng store. Ah. Sigurado ka bang ginawa yun ng anak ko? Hindi mo pala alam yun? Ibig sabihin, magjowa na pala sila noon. Bakit hindi alam ni Darren na anak mo pala si Aubrey? Dahil nilihim sa kanya ng anak ko. Ay, napakahina naman pala talaga ng utak ng batang yun. Kulang sa karga ng nanay na pabayat hindi marunong mag-alaga. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi ako nanay na yun. Ikaw yun, no? Ano? Kung pipili ng lalaki ang anak mo, dapat yung tulad ng anak ko ang piliin niya. Puso ang ginagamit nun pag nagmamahal. Gagawin nun ang lahat para sa ibang tao. Tsaka, para sa pag-ibig, iiwan niya ang trabaho. Meron o wala, bigay todo yun lagi. Yun ang tunay na pag-ibig. Sinayang lang siya ng anak mo. Mahilig kayo magsikreto, yan ang hirap sa mga plastic na tao. Isa ka pa. Ikaw pang malakas ang loob, di ba? Nakipagkita ka sa akin ngayon kasi gusto mong pakinggan ko yung mga kasinungalingan mo. Pero ikaw ang natameme. Makinig kang mabuti sa akin, okay? Alam mo, kung ano ngayon ang mabigat sa loob ko, alam mo kung saan ako mas maiinis? Ha? Siguro kung si Daryl, Nakatuluyan ang anak mong si Aubrey at naging miyembro ng pamilyang nasa alta sosyedad. mas ikahihiya akong sarili ko. Yun yata ang hindi ko kakayanin. Tandaan mo to lagi, ha? Hindi ko mo may pera kayo. Kaya yun ang paikutin sa palad niyo ang lahat ng tao. Ako wala akong pera. Pero taas noo ako nakakaharap sa kapwa. Magbago ka na! Ayusin mo yung pag-uugali mo! Buti pa, ililibre na kita. Ako na magbabayad ng grapefruit juice na in-order natin. O yan, keep the change! Isaksak mo sa baga mo! Aba? Grabe, congrats! Crazy, crazy! Back to work ka na dito? Crazy, crazy! Ang saya-saya mo naman. May song and dance number ka pa dyan, ha? Kasi, masaya akong suot muli ang uniformeng bagay na bagay sa'yo, friend. Sabihin mo makakalibre ka ulit ng kimbap. Huh? Diba? Hindi kaya. Ano kaya kung ihampas ko sa'yo yung periscope? Ano nang balita kay Aryan? Nagkausap kayo? Inuwento niya sa akin yung periscope mo. Grabe siya. Ay, wala kang libreng kimbap ngayon. Darrell, Mabuti pa, tulungan mo na lang ako magbuhat nito. anong mangyayari kapag pasado siya sa GED? Pagpasado, di paghahanda naman yung susunod na exam. Huwag mo nga ibahin yung usapan. Darrell, meron pala akong kailangang sabihin. Dahil hindi ako nakakain kahapon, walang laman ng tiyan ko, kaya kulo ng kulo. Nagdidilim na ang paningin ko. Kawawa ko. Masakit ang tiyan mo, sayang, kasi papatikim ko pa naman sana sa yung rice with butter and braised beef. Ako na lang magsakakain. Joke lang yun, grabe ka. Bagay sa akin, no? Kailangan ko pala mag-sorry sa inyo. Kasi ngayon ko lang nasasabi sa inyo yung totoo.
hindi na po babalik si Arian. Teka, bakit daw? Anong dahilan at hindi na siya babalik? Bakit? Bakit? Mahigpit ba sa kanya yung bagong may-ari? Hindi po. Hindi po yun ang dahilan. Eh bakit nga daw? Kung hindi nasaktan ng pisikal, baka damdamin ang nasaktan. Baka naman nag-aaway kayo. Umamin ka nga sa akin. Basta, ang sabi niya lang, ayaw niyang makasagabal sa pangarap. Ano naman ang dahilan at makakahadlang siya sa pangarap mo? Alam mo, Darren, napansin ko napakabait na tao ni Aubrey. Papagbigay pala siya. Ang kutob ko nga, meron siyang lihim na pagtingin sa'yo. Ibang-iba kasi ang kinikilos niya eh. Aakit na po ako. Good night po. Baka yun ang dahilan. Ay, mali yata ang nasabi ko. Ay, naku. Pasensya na. Hindi ko naman kasi akalain na masasaktan pala siya sa mga nasabi ko. Kasalanan ko yata to. Paano yan? Ay, naku po. Ay, naku. Daryl, ano nga bang dahilan mo at nag-resign ka bilang consultant? Loko kang bata ka? Hindi ka pa ba natuto? Tingnan mo kami. Gusto mo ba matulad sa papa at mama mo na kawawa ang buhay? Ano po bang mali kung matulad ako sa inyo? Lagi niyo akong pinapangaralan na wag ko kayong tutularan. Pero paano kung yun ang pangarap kong buhay? Ha? Para kayong asa't pusa kung mag-away. Pero sa kabila ng pagsubok, hindi niyo iniwan ang isa't isa. Kasi nangako kayo magmamahalan eh. At yan ang tunay na kaligayahan. Yan ang buhay na dapat pangarapin. Pinapayak pa ako ng batang to. Tumayo ka na nga dyan. Pagbantay ka na dun sa store, maghanap buhay ka na. Sige po. Ay. Tama ang anak natin. Alam mo, feeling ko tuloy nagtagumpay na tayo bilang magulang. Ay, iba pala yung marinig mo sa anak mo na gusto niya mabuhay na tulad ng mama at papa niya. Diba? Ang saya. Walang katumbas yung paghanga niya sa buhay natin, no? Jackpot siya sa atin. Ferdy, gawa tayo ng isa pang anak? Bakit? Ha? Pwede pang pumangatlo, di ba? May gagawin ka ba ngayong gabi? Kaya pa ba? Hindi ka makasagot, nanginginig ang tuhod mo! Please pa. Masipag ka. Bakit mo yan? Ay. Ay, study room pa pala. Okay. Please. May order po. Halika, andito ako. I-pick upin ko to for delivery. Okay. Ay, nahinda ako na Sige, to. sir. Ay, wait lang. Okay. May chicken pa. Kaya mo ba? Mabigat yan. Exercise ko na din to. Okay. Sige po. Salamat din. Ingat. Natitiis niya ako. Hindi mo lang nag-text kahit isang beses. Intindi mo. Kaya mo hindi mag-text. Ang clingy yata. Huwag na. Yum, great. Parang magawawa. Huwag na. Bahala siya. Ah. Kuya, Hi, miss. babayaran ko na tong Oh, sige, tissue. akin na. Ay.
Darrell, Uy, ano yun? Ikaw pala, ha? Hoy, mukhang ngarag na ngarag ka na. Buti pa, ako na magbabantay rito. Umuwi ka muna. Sige, Albert. Thank you, ha? Doon muna ako sa storage room. Bakit diyan ka pa? Sabi ko umuwi ka muna, di ba? Hinihintay mo bang bumalik si Arian? Yan na nagagawa ng in love. Sobrang pagod ko, ay. Ay, naku po. Nakakagulat ka. Magpapapalit lang ako. Excited ka makita ko? Akin na kuya, palitan ko na. Salamat. Wait lang. Pasado ka. Sinend na sa home address mo ang GED certificate. Pasado ako sa exam. Ayos. Teka muna. Sabi dito, home address. Ay, dun pinadala sa bahay ni Mr. Choi. Paano kaya yun? Basta, bahala na. Hindi ko kailangan ng certificate. Basta pasado ako. Kailangan ba yun? Ay, hindi na siguro. Yay! High school graduate na ako! Graduate na ako! Ay, kailangan ko nga ba? Ewan? Nasaan na yan? Ito ang fashion ngayon. Uso to. Bakit mo mukha mo? Tumigil ka. Nakasuot ka pa niyang itim na sunglasses kahit ang dilim-dilim ng paligid. Nakakakita naman ako eh. Sino niloko mo? Pag nadapa ka dyan dahil sa kayabangan mo, tsaka mo lang siguro aalisin yan. Ano? Pagtatawanan kita. Ano kaya to? Hindi sa atin to ah. Ano? Para kanino ba yan? Report card ni Arian tsaka exam result niya. Basahin natin. Perfect score sa ethics. Dito 60. Dito 64. Matalino siya pero hindi magaling sa lahat. No? Pero nakapasa siya. Talaga? Ayun. Oo nga. Ay, naku, kung nandito lang siya, ako sana mag-aabot nito sa kanya. Sigurado ako matutuwa yun. Pagse-celebrate tayo, ipagluluto ko siya ng masarap na pagkain. Kaso ewan ko kung nasan siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lagay nun. Ha? Halika, pasok na tayo. Huwag ka muna umuwi. Anong wag? Bakit? Buti pa pagpahingahin mo muna si Daryl. Ikaw muna magbantay doon, baka himatayin na naman yun dahil sa pagod niya. Ay, kasalanan niya yun. Kung di siya nag-resign bilang konsulta, edi... Nag-resign? Arian! Bakit ka nagtatago? Halika nga rito. Halika. Pambihira ka? Nandiyan ka pala? Kumusta na po kayo? Nga pala, meron kami nabalitaan. Kinwento sa amin ni Daryl na nahuli na pala yung nanloko sa'yo. Kaya ka nagpunta sa police station, tama? Buti nga yun eh. Nga pala, kamusta naman ang biyahe? Yung pera mo, nabawi mo sa manloloko? Magkwento ka nga. Sorry po talaga. Kasi umalis ako nang hindi nagpapaalam. Nahihiya ako sa inyo. Hindi. Huwag kang mag-sorry. Wala kang ginawang mali. Walang mali sa ginawa mo. Namiss kita, Arian. Walang mali. Wala kang ginawang mali sa amin.
Ay. Ako nga dapat ang mag-sorry sa'yo, Arian. Sorry, hindi ko alam na masasaktan ko ang damdamin mo. Galit ka ba sa akin? Hindi po. Tama yan. Huwag ka na umiyak. Tumahan ka na. Tahan na. Ay, sorry, Arian. Alam kong nasaktan ko ang damdamin mo. Patawarin mo ko. Sorry, ha? Lagot. Parang bibigay na ako. Qualification, Arian Jung. Sino ka? Mag-a-apply sana akong part-timer. Grabe yung pagod ko. Guni-guni ko ba to? Kasi 40 hours na akong gising eh. Parang totoo tong kaharap ko. Aray! Hindi ako guni-guni. Parang totoo rin nagsasalita. Ah! Aray! 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 Hoy! Walang lokohan! Totoo ka ba? Promise? Ikaw nga ba si Arian? Meron akong mahalagang itatanong sa'yo. Ha? Ba't ka nag-resign bilang consultant? Dahil mas gusto ko rito. Sige na, anong ang dahilan mo? Dahil gusto ko. Meron ba mag-a-apply dito kung ganun ang poster mo? Hinihintay kita. Arian, Mr. Choi, bakit ba ang tagal-tagal mong bumalik? Alam mo bang miss na kita? ako yung mas nakamiss sa'yo, no? Ikaw ang laging laman ng isip ko. Sa 2,000 products dito, puro mukha mong nakikita ko. Lahat nga rin ng mga bulaklak sa farm parang nakakamukha mo. Alam mo, Arian, salamat. Salamat kasi nagbalik ka na sa buhay ko. Salamat din kasi hinintay mo akong bumalik. Huwag ka nang aalis uli. Gusto ko lagi ka lang sa tabi ko, okay? Pwede kitang yakapin? Kaya ako. Akong yayakap sa'yo.
Kung merong Nobel Webtoon Prize, ikaw ang karapat-dapat na manalo. Fire Volcano, I love you! Simula pa nung una, ikaw ang una nagko-comment sa mga webtoon ko, Aphrodite. Fire Volcano, I love you! Aray! Yung pa ako! Sorry. Masakit yun sapakin kita! Sorry. Sakit na pa ako! Super sakit ba? Hindi naman! Akala ko baldado ka na eh. Hindi! Kaya pa? Huwag mo lang uulitin. Okay. Fire Volcano, ano naman ang susunod mong webtoon? Alam mo, dati pa may naisip na ako. Tungkol saan? Ipapakita ko sa'yo. Doon tayo sa labas. Wow, ang cool naman ito! Tungkol doon ang webtoon. Sa convenience store? Oo, tama ka. Sa lugar na yan, palagi maliwanag. Kwento to ng maganda pero weirdong part-timer. At ng mabait at gwapo pero padalos-dalos na manager. Convenience store ang setting pero yung kwento comedy romance. Ang title? Backstreet Star. Okay ba yun? Payag ka ba, Aphrodite? Parang mas bagay kung Backstreet Rookie ang title. Di ba, Fire Volcano? Oo nga, no? Tara na. Ang title ng story natin, Backstreet Rookie. Aray, Bakit? Bakit? nalulobat yung love ko. Charging! Full charge. Buti pa, simulan na natin yung story mo. Game. Ganito ang unang eksena. Magsisimula ang kwento nung mag-apply ang isang magandang part-timer sa convenience store. Mag-a-apply sana ako bilang part-timer. Dapat nung unang kita ko pa lang sa kanya, sinabi ko na agad ang totoo. In-spray ko dito, tsaka dito, tapos sa leg ko, magkabila. Mr. Choi, meron ka na palang girlfriend? Oo, may girlfriend na ako. Bakit pare yatang nanggigigil ka sa galit? Akala ng lahat lagi ako nagsisinungaling. Walang naniniwala sa akin. Hindi totoong walang naniniwala sa'yo. Nandito lang ako, oh. Lagi kitang paniniwalaan. Mr. Choi, tingin ko, dapat na akong umalis sa store mo. Bakit ang bait mo sa akin? Naguguluhan Tingin na mo ba ako. mabait ako sa'yo, ha? Oo. Pues wag mo isipin na. Pag naging mabait ako sa tao, parang nalulusaw ang puso niya. Kaya nga melting furnace ang tawag sa akin. Nagbago na ang pangarap ko. Gusto ko sa convenience store. Ako na ang store manager. Marian, pangarap ko sana na maging special din ako para sa'yo. Tinatanggap mo ba? Mr. Choi, pwede ba na saka ko na lang sagutin yan? O tapos, anong kasunod? Excited na ako sa mangyayari! Fire Volcano, sabihin mo na sa akin kung ano nangyari sa ending. Ending ng story nila? Ang ending ng story niyan, after 30 minutes pa. Paasa ka. Aray! Ang ending ng kwento. Mr. Choi, naaalala mo yung tinanong mo sa akin noon? Ang sagot ko doon, payag ako. So tayo na. Ang loyalty award na ito ay binibigay kay Miss Linda Ho! Teka, sandali! Congrats, mahal ko! Yay! Good morning, miss. Ako ang hairstylist na si Mira Cha. Nice to meet you. Anong hairstyle ang gusto mo?
Gusto ko sana tong style na to. Paano mo nalaman na yan ang expertise ko? Totoo? Okay ba ang hair mo? Amazing! Bagay na bagay sa akin! Buti nagustuhan mo. I love it! Kumusta kayo? Nagustuhan niyo ba ang hair niyo? Grabe, we love it! Ikaw ang the best hairstylist. Pwedeng mag-selfie tayo? Okay. Magka-trending to. 1, 2, 3. Ready na kayo? Dito, ayusin pa natin. O, ready na kayo. In 5 minutes, stand by. Okay! Dali, bilisan natin. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Oh, naku. Nosebleed ka. Nosebleed lang yan, mga besh! Good day! Thank you, guys! Good job! Thanks, guys! Thank you! Good job! Thank you! Salamat sa inyong lahat! Salamat din!